When I first saw the calendars, sabi ko, ay, sexy pala talaga siya. Three years ago, the calendar girl of this liquor brand was the barely there chess of Julia Barreto. And then, the woman who followed Julia Barreto was also the not so gifted in the chess department, Kim Chu. But now, lo and behold, ang bagong calendar girl na nasa aking liquor brand ay syempre hindi po ako. This is the Diva That You Love, Alwin Ignacio. At kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show. Tarayan at Talakayin Showbiz Edition. The woman of the hour and the calendar girl for the said liquor brand is the one and only Andrea Brillantes na ang mayayamang dibdib, pinagpipiestahan ng mga boys, ng mga boylets, at syempre pa, ng mga miyembro ng Tong Dynasty. Ano ang makasabi mo sa kalendaryo ni Andrea na nakakalat na sa social media at sa kung saan-saan ng mga sari-sari store at koleksyon ng mga ombrelicious? I cannot relate. Ay, di ka ba relate? Oh, because I don't like pictures like that. Talaga lang? Talaga lang? Ay, naku, nangarap ko magkasusunong araw, no? Pero I will not do that. Oh my God. Talaga, hindi ka makarelate. Ako, I just really find it na when I first saw the calendars, sabi ko, ay, sexy pala talaga siya. Talaga? Oo. Kasi, compared to the other calendar, kasi Sasa Girl nga, di ba, naging calendar ng liquor brand na yan? Ha? Oo. Wow. Oo. Horrific. Before Julia Barreto, it was Sasa Girl. Oh my God. Tagline pa nga nila nun, pag may ala, may bala. Aray ko. Sasa Girl lang calendar girl. Tapos sumunod si Julia, tapos si Kim. Tapos ngayon, after two very slender women, meron tayong babae na especially for the young men out there, gustong-gusto yung pagiging bilugan niya, pagiging pitit niya, at kita talaga sa calendar kung gaano talaga ka-ample ang kanyang bosom. At during the actual launch, showgirl talaga ang performance ni ate mo. You were there? I wasn't there, but kita-kita naman sa mga videos sa X. Showgirl ang kanyang performance at meron pa siyang libang parang suot ng mahabang Johnny O'Cara dress na pula na kita yung bra at panty lang ang suot niya sa loob. Kaya kung mababasa mo ang mga pinagsusulat ng mga kabataan, lalong-lalo na, ang mga lalaking raging ang hormones at testosterone, aliro ko talaga sa kay Andrea Brillantes at hindi ko malaman dahilan bakit na ba kalendaryo yung hawak-hawak ko na ngayon ay dikit-dikit na daw. May ginamit na paste? Alam ko o glue. Charot! At hindi ko alam kung anong glue, pero babalitaan ko, ang glue na ginamit daw nila ay minsan amoy Clorox. Okay. Aray ko, napakaloka. Saan naman pupunta ito? At may pagkaganda-gandang description, o tawag doon dati, and the late great Oski Salazar, sa pandikit nilang ito. Ano? Milk of Human Kindness. That was very 80s? Oo, diba? Yun ang tawag niya, no? The late great Oski Salazar. Milk of Human Kindness na ito, ang ginagamit na pandikit ng mga kabataan sa kasalukuyan sa kalendaryo ni Andrea Brillantes. Alam mo, I'm quite baffled. You know why? Why? The liquor that she is endorsing is for men. For men, so, di ba, dapat lalaki nag-endorse. Hindi. The liquor that she is endorsing is for men kasi ang mga lalaki talaga, ever since ang market na nasabing liquor. So kaya babae ang nilalagay nila doon. Kasi nga gusto nilang ma-excite at ma-titillate ang mga ombreng buyer to buy the... Well, to me, it doesn't make sense. Ang ibig mo ba sabihin, kung ang brand na, ang product na inaano mo ay, let's say, pangbahay. Okay. Di ba? Pero
you cannot argue, you cannot make that an argument because all the liquors with calendars, panahon pa yun ng White Castle na ang mga artista ay nakasakay sa puting kabayo, lahat babae na. Pagalitan mo yung advertisers, bakla. Hindi ko papagalitan. Kaya lang, I'm baffled at what... If you're baffled, ilan silang nagagawa niya na taon-taon, palagi ang babae. Talagang there's something about women that Oo nga, ang ginagawa, ang nangyayari kasi parang nagiging come on ang girl. Oo. Ever since talaga. Panlalaki yung yung alak, di ba? Oh, so pag panlalaki ang alak, dapat lalaki ang model. Usually, di ba ganun? Hindi. Kahit sa abroad, ang alak lagi ang model, babae. Because they're trying to sell it as parang an object that can excite them. Ganon? Oo. So if this if this brand uses Andrea, pag nalasing sila, tingnan sa Jonah si Andrea. I hate the logic that you But what I'm trying to say is this marketing and advertising, totoy pa tayo, ganyan na. Oo nga, it's a marketing ploy na hindi nagbago ever since. Kaya nga. Always sexually objectifying women. And, for example, if I were a woman, tapos ganun, alam ko namang, ganun ang product, nakatayo na yun kung tatanggapin mo o hindi, di ba? Pero, halos lahat ng A-listers went through that. Oh, ibig sabihin, mababa pa tingin nila sa pagkababae nila o mas masarap kumita ng mas malaking pera? Ano ba? Yun lang naman pinag-aano mo dito eh. Pinagtitimbangan mo yung moralidad mo at yung immoralidad ng mga lalaking tingin sa'yo pinagnanasaan ka. O yung pera, you're laughing your way to the bank. Well. And added more premium to your stellar. Well. Maganda naman si Andrea. Diba? Saka, kuwang-kunin talaga yung kaharutan. Oo. Diba? Yung showgirl niya talaga. Parang, saka gustong-gusto ng mga tao talaga yung nagbabounce-bounce ang kanyang chest. Ganon. Diba? Diyos ko. Diba yung nag-showgirl siya? Ako ang kinakabahan dahil baka mamaya. May mapatid. But, it always also goes to show that she's so freaking ready for more mature roles. So, diba normally, pag nagka-calendar girl, ang next niyan, mga roles na mas makitindi. After this calendar girl stint, hindi na siya pwede magpa-girl. Yung sweet-sweetan. Yeah. Diba? Dapat sa mga lalaki niya eksena yung dumidila siya ng ice cream. Sumusubo siya ng saging. Ay ko. Naghihiwa siya ng talong. Oh my God. Diba? Ginagawa niyang salad ang... Ay, nako, Paolo. Please stop this. Iyan, please stop this. My God. Ginagawa niyang salad ng cucumber. Ay! Miss Kantara. Dapat ka na mga role. Very very domesticated. How very domesticated. And I'm also wondering, ano ang reaction ng mga former leading men niya? Now that she's a calendar girl. Ano ba dapat maging reaction nila? Diyos ko. Sabi rin kaya sila sa mga nagpapadikit ng kalendaryo? I don't think so. Talaga? Tsaka, ewan ko kung totoo pero there are rumors na separated na naman si si Andrea. Ang tawag dito, on the market na naman siya. So marami na namang On the market na naman talaga siya at yung tilas na target na ngayon, si Eman Pacquiao. They're following each other na on Instagram. Wow! Diba? Diyos ko! Starlet na si Eman. Nakakaloka. Kasama na si Sparkle family. Sila ka magtataka kung isang araw may pelikula sila ni Andrea. Ay, saan siya, di ba? TV5, Media Quest. Bati naman ng TV5 at ang GMA? Talaga? Diba? Nalbaliw nga ako sa chika. Si Andrea talaga. Nakita niya ng mga Well, gusto niya yung mga sikat talaga. Diba? Ako, I do not take it against her sabi mo nga lagi, there are so many fishes sa ocean. So, gusto niya talagang palawakin ang Pacific Ocean. My God! At pag Diyos napalawak ko. ang Pacific Ocean, may the big fish win. Diba? Parang natameme ako doon. Parang natalbugan ako. Sorry! Nakakaloka!
Diyos ko! The joke is on me! Yes, Charot! Diba? Iba ang punchline. Punchline na yun. Pagka talagang, kalandian, iba ang punchline. Title talaga niya, Miss Pacific Ocean. Aray ko, my God! Alam mo, papaano ko na yan? Papaano ko na? Copyright ko na? Aray ko! Diyos ko na! Oh my God! Diba? I didn't know you can use it. Private joke between My God! Kakalok! Aray ko! Alam mo na pong next. And on that note, this is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ocho Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show, ang Talayan na Talakayan Showbiz Edition.